Hi, good morning sa inyong lahat. Good evening, good afternoon, good day kung nasa mang parte kayo ng mundo. Welcome sa panibagong vlog. Mapapansin nyo, ito lagi yung suot ko. Patulog ko kasi ito. At ayun, second day na namin dito sa bahay. Tingnan nyo yung ano ko, mata ko. Paga. Nung unang araw, akala mo walang mangyayari eh. Akala ko ano lang, paga lang talaga, na normal. Pero ngayon, unti-unting tumatagal, unti-unting umiitim eh. Parang napaaway. So, gising na rin si Mrs. Yung nakatayo siya doon, nag-exercise. Si Basti gising na rin. At luto muna ako ng umagahan. Magsimula tayo sa pritong itlog. Ayun, kukwento ko sa inyo mamaya kung paano yung nangyari sa amin. Kasi kinukwento ni Kuya kahapon. Yung anak namin panganay, siya yung nasa unahan ng kotse, katabi ng driver. Kaya kitang-kita niya kung paano yung nangyari. Kaya kitang-kita niya kung paano bumangga yung kotse. So, ayun, mamaya kukwento ko sa inyo yun, kung paano nangyari. At luto muna ako. Itong itlog, favorite ng mga bata. Hotdogs, hindi ako nakabili kahapon eh. Pero okay lang naman to. Tinapay na lang muna, umagahan. Meron pa rin tinapay na dala nila kahapon na yung matatamis. Yan, mga cake. Ang sarap eh. Isang tray yan, ubus ka agad eh. Tatatlo na yung natira. Dala nung ano ko yun, pinsan ko. So, yung kapatid ni Mrs. nagdala siya ng pagkain ng mga bata, McDonald's. Kaya pinagluto ko na lang kami matatanda. Sampay naman ako. Let's go! Tapos na ako magsampay. Si Basti yung naglabas ng asa namin ha. Ayan na. Magkano? Libre. Tatanggalin ko naman tong hinugasang plato kahapon. Nasa dishwasher. Ayun! Oh. Kami lahat naglagay niyan. Si Basti at si Marcus. Kami yung naglagay sa loob. Bale, nakapila kami dito. Papaganon yung plato, papaganon. Dahil doon yung madumi, dadalhin dito. Ngayon, malinis na, di ba? So, ayusin ko lang. So, yan, nagkukwento ko ngayon sa inyo kung paano yung nangyari sa amin. Kuha lang ako kuha tayo dito ng kotse. Yun. Kumuha lang ako ng dalawang kotse. Para ma-explain ko sa inyo na maganda. Ganito yung nangyari sa amin, no? Gugupitin ko lang ng ganan. So, halimbawa, yan yung kalsada. Ganyan yung nangyari sa amin. May isang kotse dito na bumabiyahe. Tapos galing kami dito sa highway. No, highway lang parehas yan. Tapos dito may isang kotse na bumabiyahe mabagal. Tapos kami, imbis na lumiko na sa kurba, ang kinakwento ni Kuya, napansin niya, mas bumilis pa yung kotse namin. At bumangga muna kami dito, sa guardrail dito sa bakal. Tapos saka gumanyan yung kotse, bumangga siya dito sa ilalim. Bali, papaganon, bumangga siya dito. Tapos bumangga kami papaganon. Tapos yung kotse, pumasok kami sa ganan. Buti na lang, may kotse dito mabagal. Kung hindi,
tatama dito sa guardrail, tapos pupunta dito sa kabila. Dito sa banda na to, pwede kaming, kung gumanyan yung kotse, pwede kaming mahulog sa bangin na malalim. So, buti na lang may kotse na bumanggang ganon. So, napigilan kami sa pagpunta dito na. At, ayun, thank you Lord, di ba? At naisave kami ng isa pang kotse. Pangalawang buhay na namin to kung tutuusin, di ba? Tapos apat pa naman kami magkakasama doon, family. Di ba? At ngayon, bababad muna siguro namin yung sapatos. Pababrushin na lang. May mga dugo rin yung sapatos namin eh. Ang akin may dugo rin eh. Puting-puti pa naman yung suot ko. Ayan. Puti yung sapatos ko na yan. Pero sa likod niya may dugo. Hindi ko napapakita sa inyo. Bawal naman yung sa YouTube pakita. Alin dito may dugo? Sa'yo? Ayan, sa gilid, oh. May ano? Sa goma lang. Madali lang yan. Sa akin, sa mismong tela. So, yun ang aming gagawin ngayon. Linis ng bahay. Lagay ko muna yan dito. At ngayon, literal na hindi na kami makakalabas ni Mrs. kasi nakano kami, sick leave. So pag lumabas kami, pwede kami makita ng mga amo. At pwede kaming hindi mabayaran yung titigil namin sa bahay. Si Mrs. kailangan, huwag talaga lumabas eh. 1 buwan, halos. 30 days. 30 days muna yung binigay sa kanya nung doktor namin. Pag hindi niya pa kaya, hahabaan pa. At ayun yung istorya ng aming aksidente. Meron pa ako ditong isang malaking sugat, pero okay na naman. Nilakad ko na nung unang araw, kahapon. Medyo pa yung paa ko pilay-pilay. Pero ngayon, gagalaw ko na ng ayos. Medyo masakit na lang tong sa likod. Itong malambot na to. So, pag naglalakad. Pero okay lang naman yan. Nakaano naman ako, nakasick leave. Makapagpahinga na pa naman ako ng 3 araw pa. Di ba? Sorry yung kaibigan ni Marcos na nagdadrive, yung kaibigan ng panganay namin. Kasi naghahanap na siya talaga ng mapaparkingan dahil makikipagpalit siya ng manibela dun sa anak ko. Ang balak niya magdadrive na yung anak ko. Yun, nangyari nga yun. So, sorry sa amin, kay Mrs., sa anak namin bunso. Pero sabi ko sa kanya, wala man, di ba, wala man may gusto na mangyari sa amin yun. Aksidente, walang may gusto niyang mangyari sa atin. Sabi ko na nga lang, pasalamat na lang tayo kay Lord at nakaligtas tayo sa isang aksidente, di ba? Ayun na lang yung gawin natin. Tapos si Mrs. Tanda ko si Mrs. nung nasa loob kami ng ambulansya. Salita siya ng salita, parang nakapikit siya na bumubulong. Kala ko kung anong nangyayari, pinagmamasdan ko palagi. Tapos nung unang kwento niya, nung nasa bahay na kami, nagdadasal pala siya. Kala ko kung baka may nananaginip o ano man. At nagdadasal pala siya. Kala niya daw makukumpain siya ng matagal sa ospital. At buti na lang, nakalabas din kami mismong yun. Yung madaling araw na yun, yung araw na yun. So, yun, di ba? Ay, buti na lang, ganyan lang yung nangyari sa amin. Ang gagawin namin ngayon, magtutupi, maglilis ng bahay. Si Basti nag-uumpisa na. Tutupi siya ng damit. At yung panganay namin natutulog pa. Ikaw na dito. You're fully. Magbabacuum na ako. At mga gamit ko yung vacuum ni Mrs. Hindi pinapagamit sa amin ni Mrs. yun eh. Talagang siya lang ang magamit nito eh. Yan tagong-tago pa yan. May sarili pang lalagyanan yan. Anong chi dito? Ito siguro. Sabi ni Mrs. kasi may vacuum na to. May na rin. Yung basahan na naglilinis. Ayan yung pinakamotor. Tatahin mo to. Alin? Ito. Tatanggalin ka? Si staka. Dami, hindi natin tubig. Ang basahan? Andi na eh. Kunin mo din. Ayaw paggamit ni Mrs. yan. Talagang mahal na mahal niya yung na yan eh. Yung vacuum eh. Ayan Hindi ko lang paano tanggalin to. Yun.
Yun, okay na. Oops, natumba. Yun. Muna kasi. Ito muna. Ay. Tapos ito. Hindi, kasi ano kasi. Dami. Wow! Parang robot pala to eh. Tuhok mo dito yung green. Isuksok mo. Ganun mo. Oh. Ganun. Slide. Yung isa. Slide mo. Ay. Bata. Kasi. Kabilang parte. Wala. Idikit mo pa. Ah. Okay. Ibalik mo. Ayan. Ipatong mo ulit siya. Bigat yun eh. Bye. Papio dietro. Yun! Bye. Okay na. Linis na. Dito na ako sa carpet. Siyempre pag may ganitong aso, kailangan may panlinis din ng carpet. Kaya si Macy's ay umorder din dito ng panlinis ng carpet. Ito na. Ito normal lang. Ha? Ah. Hay, ayan, tapos na ako maglinis. Nabacuum ko na lahat ng parte. So, hinahantay ko lang matuyo yung parte ng ingreso namin. Yan yung danan sa gitna. At kukuhanin ko yung basahan, papasadahan ko tong salamin. Ayan. Pag tinignan mo ng against light, sobrang dumi. May mga parang patak-patak ng tubig. So, kasi may mga bata kahapon na naglaro dito. Baka yung mga candy nila no, nalaglag. So, linisin ko mamaya ng konti. Ayun, last na to. Linisin ko na itong salamin. At magluluto naman ako ng tanghalian. Ayun, luto na ako ng tanghalian. Bale, ito yung niluto ko kahapong barbecue na karne ng baboy. Kaysa naman nakaganyan lang, gagawin ko siyang pork steak. Anong tawag doon? Barbecue pork steak. So, yung gagawin ko ngayon. Tapos kanina nagluto ako ng itlog. At ayun, may natira, 3. Pritong itlog. So, dudurugin ko siya at gagawin kong yung pino. Lalagay ko sa fried rice. Let's go. Lalagay ko yan sa fried rice. Tapos ito yung bahaw kahapon. Durugin ko lang siya. At mamaya, pa-fried rice ko na siya. Ayan, nakapagawa na ako ng sauce ng pork steak. Mainit ko na yan. Lagay ko na to. Lemon, tapos nalagyan ko ng konting oyster sauce, tapos toyo. Yan matitikman namin ngayon ang barbecue pork steak, di ba? Ayan mukhang masarap siya ha. Hinaan ko lang yung apoy. Tapos naglagay na rin ako ng bawang dito sa mantika. Makikita nyo naman sobrang lalaki. Papalasahin ko lang yung bawang, tapos tatanggalin ko. And pa-fried rice ko na yung kanin. Baka kasi hindi magustuhan ng mga bata yung mga buo-buong bawang, kaya ito na lang yung gagawin ko. Papalasahin ko lang siya sa mantika. Hayaan ko lang siyang mag-brown ng konti, di ba? So, dito tayo.
Yun, nilagyan ko ng paminta tong aking fried rice. Tapos lalagyan ko siya ng, eto, yung sibuyas at carrots na durog na. Lahat ko na, wala na rin pala to. Tapos nakakita ako ng ano sa rep, kalahating sibuyas. Buti hindi pa ako nakapagbalot nitong isang buo. Ito na lang yung gagamitin ko, di ba? Ayan, okay na rin yan kahit kapag ganyan yung hati. Maganda sana tingnan pag ano, yung bilog-bilog. Pero pang bahay lang naman, okay lang yan pag ganun. Pero lalagay ko muna tong itlog na giniling ko sa grinder. Para masarap ang fried rice, di ba? Yan, oh. Lagyan ko siya ng pakulay ng konti, mamaya ng konti. Toyo. Wow, di ba? Ito na yung aking tubig na may cornstarch. Yan, di ba? Sa ating konti ng apoy. Okay na siguro yung konti lang. Yan oh, lumapot na kagad oh. Ang aking sibuyas. Okay na yan. Masarap yan. Medyo hilaw yung sibuyas, di ba? Mabango. Wow. Ang ganda ng kulay niya. Pag-hiwalay-hiwalayin ko lang yung... Nalimutan ko palang pag-hiwalay-hiwalayin bago ilagay. Kaya na yung ko pinag-hiwa-hiwalay. Dito naman ako sa fried rice. Lagyan ko ng konting toyo. Oops, napadami. Yan, okay na. Sarap din to pag may hot dogs. Na hiniwa-hiwa na maliliit. Pero okay na rin to, di ba? At least meron namang pork steak eh. Barbecue pork steak. Ready na. Fried rice. Siyempre ang ating pork steak. Barbecue pork steak. Yan. Tatawain ko na sila. Pero 12:30 pa lang. Hindi ko lang kung kakain na itong mga to. Palagi ko maaga pa para sa kanila. Importante naman dun eh. Ready na. Lagay lang ako ng mga plato. Si Kuya papasok na rin. Nag-umpisa na siyang nagtrabaho. Ay. At least, unti-unti na kami na-recover, di ba? Bukas papasok na rin si Basti sa school. Tapos ako, sa Lunes pa ang pasok ko sa trabaho. Para okay na yung aking binte, di ba? Ayun. Kain na na. Kanina pa ako napapatingin dito eh sa barbecue pork steak na to. Parang curious ako sa lasa. Tingnan natin. Wow. Parang nakain ka ng dalawang putahe. Kain ko na sila kung gusto na kumain. Chi! Chi! Gusto mo lang kumain? May konti? Okay. Dito si Basti, nagagawa ng assignment. Ay. Mamaya-maya daw kami kakain. Pero importante naman doon eh, ready na. Ayun, kain na na. Thank you Lord. Maligo pagkatapos kumain. Imendikasyonan mo yan. Mga pag ano rin ng mata. Igagaling mo sa garsa ha. Bago ganito. Meron kami ditong betadine. Prende ito ko sa ito. Sis. Niresetahan kami ng doktor namin ng betadine. Panlagay sa sugat. So, maliligo ako para malagyan ko ng betadine. Tapos sa tuhod ko. Sa binte. And kain muna kami. Thank you Lord. Let's go. A few moments later. Luto naman ako ng ginataang kalabasa at hipon. Yan. Meron tayong kalabasa ditong maliit lang.
Tapos may hipon doon. At sitaw. May nagdala pala sa amin yung mga kumare namin dito sa malapit sa bahay. Dinalahan kami ng sangkis. Yan. At dinalahan din kami ng cheese. Diyan, di ba? Mahal na mahal kami ng mga kapitbahay namin dito eh. Tsaka ng mga Pilipino, no? Diba? Meron pa tayong mga regalo dito. Di ba talaga pag minahal mo ang mga kapwa mo, may babalik sa'yo, di ba? So, magluluto muna ako. Meron akong konting hipon dito binili nung isang araw pa yata to. Yan, yung ko luluto. Kalabasa. Ginatan. Let's go. Buti nakabili kami dito ng coconut milk panluto. 1 euro lang yung bili namin dito. 60 pesos, di ba? Ganda ng kagad ng kulay, oh. Ayan, oh. Sarap niyan, di ba? Healthy. Kaso hindi masyadong kumakain ito yung mga bata. Nailaglag ko na yung sitaw, ang kalabasa kanina pa. At hinintay ko lang lumambot ng kalabasa. Pero kasabay na siguro nito yung paglambot ng sitaw, di ba? Oh, sarap, oh. Bango. Sarap. May naisip pala ako. Ito yung ulam namin nung isang araw, oh. Ginitang suso. So, ang ginagawa ko, tinatanggal ko itong laman sa suso. Tapos, ihalo ko dun sa, sa kalabasa with hipon, no? Para matikman din ng mga bata ito. Kasi pag nakikita nilang gagantuhin pa, sasabihin ng agad nila, ayaw nilang kumain ng ganyan. At least pag nakita nila na nasa labas na, patitikman nila, no? Kasi sila, ang bata kasi minsan sinasabi kagad ayaw. Kasi nakikita nila kung paano yung proseso. Parang ayaw nilang gawin na. Dahil susungkutin mo pa nga naman ganan, di ba? Kaya minsan mga bata ayaw nila. Pag ginanito ko, matitikman nila, di ba? At maisip nila na totoo yung sinasabi natin na masarap to, di ba? Ang dami niyan eh. So ang gagawin ko naman ngayon ay tatanggalin ko tong yung matatigas sa harapan ng suso. Kasi magreklamo pa mga batang yan, ba't may matigas na parte? Ayan. Diba? Kakainin na lang yan. Pag nagreklamo ko pa yung mga batang yan, ewan ko na lang. Luto na rin yung kalabasa. Yung ginatang kalabasa na may hipon. Tsaka sitaw. Nahalo ko to para masarap. Kakaibang lasa, di ba? Masarap minsan mag-imbento ng mga lasa eh. Katulad nito. Total may hipo naman yan eh. Bakit hindi ko halo to, di ba? Sipos din naman to. Tsaka ginatan din naman. Baka makaka-imbento pa tayo ng dito. Putahe. Di ba? Oh, ang tigas mo nitong, yun. Kala ko hindi ko matanggal eh. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng mga Italianong luto dito sa ganito. Sa pasta yata nilalagay ito. Kailangan talaga may tiyaga ka ditong magkalwit-kalwit eh. Kung hindi, wala. Hindi mo makakain. Masarap kung masarap eh, di ba? Pero matrabahong proseso kainin. Ayun, ito yung loob ng suso.
Lalagay ko dito sa aking ginatang kalabasa. Yawn. Tingnan natin ang reaction ng mga yan. parang kakaiba yung kulay eh. Ang ganda ng kulay ah. Yan! May nalaglag. Dito sa bahay na to, pag may nalaglag sa sahig, kailangan pulutin ka agad. Kasi may aso kami. Baka hindi okay sa kanya yung makain niya. At pag hindi okay yung nakain niya, mas mahal yung babayaran namin sa veterinaryo, no? Kaya pag may nalalaglag, tapon ka agad sa basurahan. Okay na to. Tikman ko tong sitaw, kung okay na. Init. Oh. Yun, pinatay ko na. Okay na rin yung kalabasa, oh. Wow. Yun, okay na. Dr. John. Ano, masarap yung lumaki? Sabi ko sa'yo eh, masarap daw yung suso eh. Pag kasi nasa shell, ayaw nilang kainin. Pag naandito, kakainin. Kasi wala nang mga trabaho pa, no? Dapat ba niya? Ha? Ay, pato ba na? Natinanggal mo na. Kasi mapapatapon lang yan pag hindi ko tinanggal yun. Nakatamad ka lang. Pest. Colonero. Yan, kain na kami. Gising na si Kuya. At may pasok ka bukas? No. Wala siyang pasok bukas. Ano rin, mag-ano So, kayo? let's go. Kain na. Thank you, Lord. Aqua. Ayun, linis na ulit ang kusina. Di ba? Bukas ulit. Hanggang Biyernes tayo magluluto dito. Hindi ko alam kung hanggang Biyernes o 2 linggo. At 1 buwan pala. At ayun, mga nasa kwarto ng mga tao dito. Ito si Mrs. Oh. Hindi ko pwedeng pakita yung niya eh. Putok niya sa ulo, hindi ko mapakita. Pero titignan ko ganong kahaba. Ayan, ganyang kahaba. Meron siyang sa ganito. Pero hindi na tinahe. Ang galing dito ngayon, hindi na siya tinatahe. May tiband. Nilalagyan lang May nung tiband. parang mga... Lugan. ano ba yan? Glue? Parang gulo lang yata. Parang siyang tape na... Nabasa mo? Hindi. Hindi pwedeng basain. Para siyang tape na nilalagay sa noo para hindi bumukas yung sugat, di ba? Pwede ko palang pakita sa inyo. Kaya lang ko na lang, ba-black and white ko na para hindi makita yung, siyempre pag may dugo, gano'n. Ayan yung niya sa ulo. Yawn, haba. Tapos yung ribs niya, 3 ribs niya yung nag-crack. Pero hindi naman daw masyadong grabe. Kaya nandito nga kami sa bahay para, ayun, kaya pa naman daw gumaling yun ng kanya, ng gagaling ng kusa. Kaya lang kailangan talaga ng 1 buwan na, pahinga. So ako, natitira ko. Medyo maganda-ganda na yung mata ko, hindi na naiilang. Kahapon kasi, sobrang naiilang ako sa mata ko, kaya hindi ko talaga maimulat. Pero ngayon, okay na. Oh, yun. Tapos meron pa ako ditong sugat, pero hindi ko pwedeng pakita pala yun. Huwag na yun, mahirap-hirap yung itago. Medyo mahaba yung ko dito. Pero hindi rin ako nilagyan ng hindi rin tinahe. Siguro hindi masyado malalim. So, ito yung si Basti. Okay naman si Basti. Wala na siyang nararamdaman. Pasok na siya bukas. Si Kuya nagtrabaho na rin kaninang tanghali. So, yun. At sana tuloy-tuloy na yung aming paggaling, di ba? Ito si Kus. Na siya, okay na siya. Meron siyang gasgas dito lang ng konti. Nawala na. Siyempre. Nawala na. Siguro yung seatbelt, sa pagkakaano ng seatbelt, di ba? Ang importante naman doon ayun, diretso na to. Paggaling na, di ba? So, dito ko na rin tatapusin ang vlog namin ngayong araw na to. Sana nag-enjoy kayo and ingat palagi. God bless sa inyong lahat. Ciao.
Okay na, hindi na kita papatawanin. Tinatawa ko si Mrs. eh. Masakit yung ribs niya pag tumatawa.